Dahil sa mainit ang panahon, kaya deserve natin maghalo-halo nga dito sa bukid. Maaga pa naman nga, kaya naman sumama nga sila mga mare at nakakilala nga tayo ni ate. Naghahanap pa nga kami ng pangkuskus nga ng yelo kasi balak nga namin maghalo-halo at tuwang-tuwa nga dito si Kuya Noli sa kanyang nabiling lollipop. O siya, tinapat niya pa nga sa dibdib niya, sino kaya tinitibok nga niyan mga mare at tuwang-tuwa pa rin siya. At eto nga, pagdating nga namin, binuhat na nga ni mama etong si Gael kasi nakatulog na nga rin sa biyahe. Ako naman nga, inasikaso ko na nga rin agad yung mga gamit nga ni Gael. Pagkatapos nga namin mananghalian, eto naman ang inasikaso ko nga, ang maghalo-halo nga. Si Ran nga, natulog muna nga siya mga mare, pero ako inasikaso ko na nga agad to kasi maya-maya lang uwi na nga rin kami. Bukod nga doon kasi mga mare sobrang init nga ng mga oras nga na yun, kaya tamang-tamang na maghalo-halo nga tayo dito. Diba, hindi rin naman kompleto ang halo-halo kung wala nga tayong saging. Kaya naman, inasikaso ko na nga tong mamatamisan nga natin na saging na saba. Si Kuya Noli nga, nag-asikaso naman nga dito sa hugasin. Dahil si Ran nga, bago siya matulog, inasikaso niya na nga rin mga mare yung kamote. Ko nga sa kanya, hindi naman ilalaga yun, mamatamisan ko nga din. Kaya nga lang mga mare sa kanila daw ay hindi nga minamatamisan yun. Nilalaga nga lang daw ganun. Kaya naman ay na nga lang din ang sinunod ko, hiniwa ko na nga lang din. Ako naman kasi mga mare, nakasanayan ko talaga yung minatamisan. Kayo rin ba mga mare, minamatamisan nyo rin ba to o nilalaga nyo na nga lang? Ewan ko ba itong si Ran, baka sadyang tinamad nga lang din siya magbantay. Kasi nga sa napanood ko, ganito nga daw yun. Kaya naman si Kuya Noli, nagpakulo na nga ng tubig, tas inilagay niya na nga pagkakulo yung asukal. Sabi ko nga, antay niya nga mga mare maging malapot bago niyang ilagay etong saging. Bukod pala kasi doon mga mare, di ba may leche plan nga tayo, tas meron nga din tayo ditong ubi halaya. Galing pala to kay Ma'am Carol. Nakakatuwa kasi mga mare, hindi siya talagang literal na ube, kalabasa nga yun ang ginawang halaya. Binigyan nga din kami, kaya sabi ko tamang-tama nga to sa paggawa nga natin ng halo-halo. Nakakatuwa lang din kasi mga mare, yung bata na hindi nga kayang bumili ng halo-halo noon ay nakakagawa na ng sarili niya ngayon. Tamang-tama naman kasi mga mare, sa panahon kasi pag uwi nga namin ng Baguio ay talaga nagtrabaho na nga rin agad kami. Pagkagaling nga namin doon kinabukasan ay nagsikaso nga agad kami dito mga mare. Ito nga, pinalagay ko nga rin kay Kuya Noli to kasi sayang nga, kaya ay nilagay niya nga. Abay, mahal yata ang asukal ngayon mga mare. Kanina nga ay naghahanap nga kami pang kuskus nga sa yelo, pero buti na lang dala-dala nga namin ito. Natalo pa nga kami ni Ran nga mga mare, sabi niya nga ay hindi nga daw kakayanin to. Pero sabi ko nga dalin pa nga rin mga mare para sa ganun kung hindi nga kaya at sinubukan nga namin, pero kaya naman nga. Buti na nga lang talaga dinala namin mga mare, kung hindi wala tayong pang kuskus nga ng yelo. Sakto naman habang gumagawa nga ako dito ng halo-halo, eto namang si mama ang pagkagising nga niya. Nakatulog nga silang tatlo nga nila Gael sa kasilaran. Ako talaga, hindi ako nakakatulog mga mare, basta may iniisip nga akong gagawin ko. Nakita ko nga lang din to mga mare, yung ube nilalagay niya nga sa gilid, kaya ginaya ko din kaya diba? Kaya sabi ko, ako na maglalagay, sila na nga din maglagay ng yelo. Malapit nga lang talaga tayo sa kalsada, pwede nga rin natin tong negosyo ngayong tag-araw. Bukod nga doon ay talagang overload nga mga mare sa gatas, kaya hindi kayo lugi. Pakinabangan din talaga natin yung leche plan mga mare no nakaraan. Tingnan nyo naman, kompletong-kompleto tayo ngayon. Dahil wala nga pala tayo langka, abay kumuha na nga rin kami ng mangga. Tamang-tama nga to siya, saan ba nakakita may mangga ngayon halo-halo? Pero sa amin ay sakto lang naman nga siya mga mare, kasi matamis nga yung mga saging, maasim yung mangga, sakto lang. Tama nga lang yung combination nga niyan mga mare, at eto naglagay na nga rin ako para nga kilaran. Kaya ako nag-iisip ka kung ano nga magiging solusyon mo sa tag-init. Ay nako, maghalo-halo ka na lang mga mare. Eto nga, hindi naman talaga masyadong overload tulad nga ng iba, pero okay na to basta malamig. Tuwang-tuwa nga ako dyan mga mare, kasi pakiramdam ko para ako nagtitinda. Yung mga bata kasi kami ay talagang hilig namin dati mga mare, kunyari nagbebenta kami ng halo-halo. Literal na halo-halo ng dahon yun mga mare, kung ano-ano nga yun. Nakakatuwa din pala yung ganito mga mare, tinan nyo naman sila, nakituwang-tuwa din kasi sobrang sarap din naman. Eto na nga si Kuya Noli mga mare, kumuha na nga rin yung para sa kanya. Nainggit na rin ako habang kumakain sila, kaya sabi ko ay kakain na nga rin ako, kaya naman ay tinikman ko na nga rin. Hindi naman nga halata na sobrang sarap pa, napapikit pa nga ako dyan. Eto nga si Kuya Noli, titikman niya nga din. Sabi ko nga kay Ran, abay gumising na nga para matikman niya yung halo-halo na ginawa nga namin. Abay nagre-reklamo pa nga mga mare, pero sabi ko nga sa kanya subukan niya nga. Si mama naman nga sabi niya ay palalamigin niya naman muna nga daw. Pansin ko nga rin mga mare, habang kumakain kami, etong si Gael ay nakatingin nga sa tatay niya. Kaya naman ay nagtawanan nga kami ng mga oras nga na yan. Kung siguro nakakapagsalita lang itong si Gael, abay nagalit na nga sa amin bakit hindi siya niyayaya.
mamaya. Tapos ko naman nga mga maring kumain, kinuha ko na nga rin si Kael para makagawa rin ni mama ko anong gagawin nga niya. Buti na nga lang may duyan nga din mga mari dito kaya naliliba nga si Kael dito. Tingnan nyo naman ang baby na yun, nakatingin nga din siya. Kaya ayun mga mari, kinakausap ko nga din pagkatapos nga nagmudot na naman nga hinahanap si mama. Paano kasi hinaantok na nga rin siya kaya naglibot-libot nga kami dito sa labas. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yan? Bukas na lang ulit.